Crispin! Basilio! Mga anak ko! Kaakibat ng pangarap ay ang paghihinagpis, liwanag at kadiliman. Sa kadiliman ay paniguradong may nagtatangis, nagmamakaawa. Hindi ako makapag-antay sa isang araw kung kailan walang kadiliman. Kaya sa aking mga kalaban, no limit tangere. Ako si Jose at ito ang kwento ng aking inang bayan. Nakalibing lang pala inukan natin. Kaya naman ang baho ng amoy, parang masusuka ako sa sobrang baho. Para ka naman taga-tribun na sa sobrang silan. Noon nga may bangkay na sa akin pinangukay at 20 taong pa lang ito nalilibing. At ang lakas ng ulan noon at namatay ang dala kong ilawan. Kakilabot naman ang sinasabi. Magandang umaga po. Itatanong ko sana kung alam nyo kung saan nakalabing ang aking ama na si Don Rafael Ibarra. Sinasabi ng aking utusan na mayroon daw itong cross na pretandaan ngunit hindi namin makita. Malaking cross po ba ang inyong platandaan? Isang cross na may ukit na dibuho at taling yantok. Opo, yun. Ang cross ay sinunog ko na. Ano? Sinunog? Yun po ay pinagputos ng kurang malaki. Saan ang punto ng aking ama? Alam kong alam niyo yun kahit wala itong pretandaan. Pero wala na rin po ang bangkay. Ano? Wala pang isang taon inilibing ang bangkay na hinahanap namin. Bakit niyo huhukayin? Iyon po ay pinag-utos ng kurang malaki na niyang ilipat ito sa libingan ng mga incheck. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi ko naman po nilibing sa libingan ng mga incheck ang bangkay ng iyong ama. Pwes na sana ito. Tinapong ko sa ilog. Tamang iyon, tinapon ninyong ama. Maraming salamat po, Ginoo. Wala kayong dapat ipagsalamat. Ako higit na may utang loob sa iyong ama. Sinasabi ninyong tumutulong sa pag-aral ng mga bata ang aking ama? Opo, Ginoong Krisostomo. Napakabait ni Don Rafael. Wala ako noong dalang rekomendasyon at wala rin baong salapi. Gumawa ng paraan ng iyong ama upang magkaroon dito ng paralan. Sa kaniya umaasa ang mga batang mahihirap na nagnanais makapag-aral. Kung ganoon, ay nais kong ipagpatuloy ang ginawang pagtulong ng aking ama. Sa halip na hanapin ko ang katarungan sa kanyang sinapit. Marahil ay higit niyang ikalulugod iyon. Kinagagalak ko yung pagtulong, subalit na wala na ang estudyante ng interes sa pag-aral dahil kulang sila sa pangikayat ng kanilang magulang. Nakasanayan ng mga bata na magsulo, imbis mag-iwan ng pinag-aralan. Bakit hindi niyo agad nagawang natasin ang suraling ito noon pa? Pinilit ko po. Ano ba ang higit na makakatulong sa kanila? Sa tingin ko isang gusaling paaralan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Imbitahan ko ang punong tribunal at gagawin ko ang lahat para mahiyain sa kanila ang iyong suliranin. Ikaw pala, Ibarra. Halika, umupo ka muna. Diyan ka muna at aking tatawagin si Maria. Naalala mo pa ba ako? O sadyang makakalimutin ka na dahil sa mga magagandang dilab na iyong nakikilala sa iyong paglalakbay? Paano kita makalimutan ngayon ang iyong imig ay narinig ko maging ang gubat ng alaman niya. Inuusal ko lagi ang iyong pangalan kahit saan man ako dakok mapadpad. Ilang parusa na natanggap ko mula sa aking profesor na nagsasabing kalimutan na kita ngunit hindi ko pa rin magawa. Nakalimot ako sa aking tungkulin. Kailangan ko na bumalik sa San Diego dahil ngayon ang araw ng pag-alis ko.
Nais ko sanang mamasyal tayo bukas. Sige. Kung gayon, ipagpahanda ko na ang lahat bago magbukang liwayway. Ngunit, ayaw ko makasama ang Kura. Bakit naman? Pakiwari ko'y sinusundan niya ang bawat kilos ko. Ngunit hindi maaaring hindi natin siya ikumbindahin. Tugalian tayo at isa pa nandito na siya. Malamig ang hangin dito sa labas, baka kayo magkasakit. Di ba kayo natatakot na magkasakit o magkasipon? Magandang gabi po, Padre. Masarap lumangap ng hangin. Nga pala, Padre. Mayroon kaming kasiyahan sa bukid. Maaari po ba kayong dumalo? Saan ito gaganatin? Sa Batis po, sa may gubat malapit sa puno ng balite. Upang patunayan na wala kang sama ng loob sa inyo dahil sa nangyari, malugod itong tinatanggap niyo pa. Bakit ba tayo pinapatawag ni Kapitan Tiago? Daring daw kasi ang anak ng yumaong kaibigan ni Kapitan Tiago. Dapat hindi na lang ako pumunta dito. Aksaya lang ito ng oras ko para sa isang Indyo. Oh, nandito na pala sila. Ikinirarangal ko pong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael. Siya'y nanatili sa Europa ng 7 taon. Ikinalulugod ko po kayong makilala lahat. Binabati ko po kayo sa inyong pagdating. Ako po si Teniente Guevara. Nakilala ko na po ang iyong ama at masabi ko na isa siyang marangal ng Pilipino. Halina kayo at tayo kumain na. Kamusta naman po, Ginoong Ibarra, ang paninirahan nyo sa Europa ng 7 taon? Mabuti naman, marami akong natutuhan sa iba't ibang kultura mula sa kanila pero hindi may kumpara ang ating sariling kultura. Pati kayo mo ng maigi ang lupit, Crispin. Baka sabihin na sa Kristan Mayor at tinatamad tayo. Eh, paano naman kuya? Hinangihina na ako. Ikaw mo muna tayo. Ano ba sasahurin mo ngayon kuya? 2 piso lang. Kuya, pwede mo bang bayaran ang sinasabing nilang ninakaw ko? Naluloko ka na ba? At ano naman kaya ang ipong bibili natin pagkain kay inay? Tahana, di ba sabi ni Mang Tasyo sa atin na masarap daw tayong hapunan? Hindi pa ako nangalian. Hindi daw ako pwedeng umalis hanggang sa hindi ko binabalik ang 2 unsa na ninakaw ko daw. Pero hindi naman talaga ako nagnakaw, kundi ang Sakristan Mayor. Ano? Hindi ba siya ang laging pumupunta sa silid ng kura? Ano ka mo? Hoy Basilio, minumultahan kita ng kalahati sa inyong tamang pagtugtog at ikaw Crispin. Natili ka dito hanggat hindi mo binabalik ang ninakaw mo. At halika, sumama ka sa akin. Kuya! Kuya, tulungan mo! Kuya! Kuya! Makulit ka ha? Inay! Ano nangyari sa'yo? Huwag na po kayo mag-alala, Inay. Nasaan si Crispin? Nasa kumbento po. Anong ginagawa niya doon? Ginuha po siya ng Sakristan Mayor at pinagbintangan nagnakaw. Ang mahabaging Diyos, tulungan niyo po ang aking anak. Nais ko po sanang kunin mo ang sahod ko sa Sakristan Mayor bukas, pati na rin ho si Crispin. Narito na ang gulay para sa kura. Maaari ko bang makausap ang kura? Sino kaya yun? Ilyas, ikaw pala. Tuloy ka kaibigan. Ano bang ipaglilingkod ko sa iyo? Ako po ay may malagang dapat sabihin sa inyo. Kung gayon, pumasok ka muna at mag-usap tayo sa loob. Maraming salamat po. Halika muna at mupo tayo. Tungkol saan ba ang iyong sasabihin?
Tungkol po ito sa inyong mga kaaway. Kaaway? Meron ba akong mga kaaway? Marami po sa panahon ngayon, hindi ang salarin, kundi ang mararangal na taong lalong nakapuutan. Isa na po sa iyong mga kaaway ang kakamatay lang kanina. Kita-kita ng aking mga mata ang pagsagawa niya ng plano. Nang tatakas na siya, sinanggaw bangko at kasabang palad, nataganan siya ng gumugong kahoy. Kung gayon ikaw ang ligtas sa akin, maraming salamat sa iyo. Huwag niyo po akong pasalamatan. Utang ko po sa inyo ang aking buhay ng kamutik na mapatay ng boya noong araw ng kapistahan. Sige po, alis na po ako. Huwag niyo po akong kalimutan ang sinabi ko sa inyo. Mag-ingat kayo. Kailangan kayo nating bayan. Salamat sa iyong babala. Kaaway? Sino pa kaya ang mga kaaway ko dito? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan kayo? Diyos ko! Mga anak ko, ano nangyari sa inyo? Umahabaging Diyos! Nasaan na sila? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Isabel, bantayan mo muna si Maria at ako ay pupunta muna sa kumbento. Huwag kang mag-alala, Maria. Madaling mapapatawas si Crisostomo sapagkat nawalan lamang ng malay si Padring Damaso at hindi nasugatan. Huwag kang mag-alala. Ako ang gagawa ng paraan para magkita kayo ni Crisostomo. Tumayo ka diyan, Maria. Malulungkot lamang si Crisostomo kung nasa ganyan kang kalagayan. Oo nga, Maria. Na paano ka? Pinag-uutos ni Padre Damaso na sirain ang pag-iisang dibdib ni na Ibarra at Maria. E di huwag mong sundin. Ngunit kapag hindi raw ako susunod, ay hindi lang ako magiging makasalanan dito sa lupa. Pinapilit nila ako kung ang kaligayahan nila o ang aking buhay at kaluluwa. Huwag kang mag-alala, anak. May ipakilala sa iyo si Padre Damaso na kanyang kamag-anak na mula sa Europa na masigit na babagay sa iyo. Ano bang nangyayari sa iyo, Santiago? Hindi ko naman ito ginusto. Ano ba namang gagawin ko? E binalaan nila akong gagawin nila akong ekskomunikado. Oh, nandito na pala kayo. Siya nga pala si Linares, ang kamag-anak ni Padre Damaso. Mabuti pa siguro itignan na natin si Clarita. Maswerte kayo doon, Santiago, sapagkat hindi lamang may sakit ang tinitignan ng aking asawa. Pumipili siya ng Kastila. Kaya't maswerte kayo. Oo siya, tara, sa kanyang silid. Mo ang iyong kamay, Iya. May sakit ngunit mapapagaling. Sa umaga ay likin at gatas at harabi di alti at 2 pilduras di sinaglusa. Ginoong Linares, dumating na si Padre Damaso. Maria, anak ko, hindi ka mamamatay. Nay, nandito na ako. Inay, inay. Inay, inay. Nay, ako to, si Basilio. Inay! Inay!
Ikaw nga. Ikaw nga. Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Ako po si Basilio at ang babae niyo na yung aking ina. Basilio, bago magbukang liwayway ay patay na rin ako. Manguha ka ng mga kahoy, pagkatapos bumalik ka dito. Ipatong maming mga bangka at iyong silaban pagkatapos. Pero Pagkatapos, mukay ka sa dako ron. Ang silaping makuha mo ay sa iyo na mag-aral ka na mabuti. Hala, lumakad ka na at kunin mo ang makahoy. Maria, ikinalulungkot kong ibahagi sa iyo na wala na si Chrysostom. Ngunit, hindi maaaring mawalang aking nobyo. Hindi niya ako iiwan. Hindi kailangan mawala ng mahal ko. Chrysostom! Maaari bang magkunwari? Akin ka ba? Mangangarap hanggang sa pagbalik. Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli. Pagsikat ng araw, paglipas ng gabi, kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Sino ako? Natatakot ka, no? Nandito ako para saksihan ng kasal ng anak ko. May sakit ka na naman ba, anak ko? Bakit namumutla ka? Tulungan niyo po akong sirain pag-iisang dibdib namin. Si Ibarra ang mahal ko. Kung hindi si Ibarra ang makakatuluyan ko, ay maliban sa pagpasok sa kumbento, ay mamamatay na lang ako. Ganyan mo siya iniibig? Opo. Kaya kong gawin ang lahat para sa kaligtasan mo. Kung totoo po ang sinasabi ninyo, hayaan niyo po ako makipag-isang dibdib kay Ibarra. Ngunit ngayong wala na si Ibarra, ay nais ko nang maging mungha. Magmongha, hindi ka ipinanganak para ipakasal kay Kristo. Matutuhan mo ring mahalin si Linares. Ang kumbento o kamatayan? Gawin mo ang gusto mo. Magmongha ka na lamang, huwag ka lang mamatay. Ano ba ako? Ano ba ako bukod sa pagiging babae na naghihintay maging asawa ni Chrysostom? At liban doon, ano nga ba ang silbi ko? Sa wakas, wala na rin nakapigil sa akin. Segundong kayakap ka.
Matomes. Buti naman, marami akong natutuhan ng iba't ibang kultura mula sa kanila, pero hindi maikumpara ang ating sariling wika. Sa umaga ay likin at gatas at harabi di alti at dalawang Smile! Maria, kinalulungkot ko ang iba. Gising na. Legit na. Ang hadlang. Ikaw? Wala ka, no? Basilio, ikaw nga. Ikaw nga! Hindi ah. Nanita. Dapat hindi lang ako pumunta dito. Bayas kayo. Kaya lang Aksaya lang ito ng oras. Sisa! Mananatili ka dito hanggat hindi mo binabalik ang ninakaw mo. At halika, sumama ka sa akin. Kuya! Kuya! Tulungan mo ako! Mananatili ka dito hanggat hindi mo binabalik ang ninakaw mo. At halika, sumama ka sa akin. Kuya! Kuya! Tulungan mo ako! Ako nagnakaw, kundi ang Sakristan Mayor. Hindi lang, ano mo to? Utang ko po sa inyo ang aking buhay nung araw ng takbang. Huwag niyo po akong maslamatan. Utang ko po sa inyo ang aking buhay ng munti ka na mapatay. Huwag niyo po akong maslamatan. Utang ko po sa inyo ang aking buhay nung munti ka na. Ano tayo daw? Magmongha, hindi ka ipinanganak para ipakasal kay Kristo. Matutuhan mo. Magmongha, hindi ka ipinanganak para ipakasal kay Kristo. Matutuhan mo ring mahalin si Kaliste. Ng pag-iisang dibdib ni na Maria at Una si Kimara? Ibarra. Natol ko meron. Igos ka lang doon na tapos. Palayan ang dumong na, palayan. Jika kasi pin kemana? Ya. Teknologi kita nggak benar. Kaya selat.
Vamos. Kita kami dyan lang. Okay, tara na, pagkaran. 16, no?